Sir Sid, ako po si Juliana, 35 anyos. Ang kwento ko pong ibabahagi tungkol sa kampal na binatang napadpad noon sa lugar ng aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Bochok. Na nangyari po ito taong dekada 70 sa lugar ng Bicol na tinulungan ko po siyang mailathala ang kanyang salaysay sa pamamagitan ng email address na ipinadala ko po sa inyo. Ito po ay ayon sa kanyang point of view. At ito po ang simula ng kwento. Mga bata pa lamang ay batak na sa pag-iensayo sa pakikipaglaban ang kambal na sina Karim at Harim. Sa edad na 10 ay nakakaya na nilang makipagsabayan sa mga aswang. Bukod kasi sa may potensyal talaga sa pakikipaglaban ng kanilang mga magulang, ay likas din sa mga ito ang pagiging matalino. Bukod sa talagang nagkamukha sila ay parehong-pareho din sila ng estilo sa pakikipaglaban. Kaya kapag magkapareho din sila ng suot na damit, ay hindi mo makikilala sa kanila kung sino sa kanila si Karim at si Harim. Tanging ang boses lamang kasi nila ang magkaiba at kapag hindi pa maririnig ang kanilang boses ay hindi pa sila matutukoy sa tunay nilang pagkakakilanlan. Subalit sa mabilis na paglipas ng panahon ay nawala ang kanilang memorya tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay sa mga nakaraang taon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kahit anong pilit nilang alalahanin kung sino ang kanilang mga magulang, ay wala ni isang rumehistro sa kanilang isipan. Maski isang kaganapan man lang, ang tanging natatandaan lamang nila ay ginigising sila ng konduktor sa loob ng isang bus. Dahil nakarating na ito sa huling destinasyon. Bumaba sila na walang kalam-alam sa kinaroroonan ng lugar sa Sorsogon. Hanggang sa makita sila ng isang matandang lalaki na nagmagandang loob na kupkupin sila. Itinuring sila nitong mga tunay na apo hanggang sa abutin na rin ng matanda ang huling sandali ng kanyang buhay. Hindi ito namatay sa katandaan. Bagkus namatay ito dahil sa isang karumal-dumal na pangyayari. Nasa edad 18 na rin sina Karim at Harim ng mga panahong iyon. Hindi nalingid sa kanilang kaalaman na aswang ang pumaslang at lumapa sa kanilang itinuring na tunay na lolo na umaruga at nagmalasakit sa kanila ng mahabang panahon. Kaya naman bago ilibing ang matanda ay nagbitaw ang magkapatid na hahanapin nila ang mga aswang na may responsable sa pangyayaring pagpaslang sa matanda. Sobrang sakit sa damdamin ng kambal ang pangyayaring iyon dahil hindi man lamang nila nagawang ipagtanggol ang taong halos sumagip ng kanilang buhay. Kaya buo na ang desisyon ng mga ito na kamtin ang nararapat na hustisya para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kanilang kinilalang lolo. Lahat ng pangaral sa kanila ng matanda patungkol sa mga aswang ay itinanim nila ng mabuti sa kanilang isipan. Magagamit nilang lahat ng iyon balang araw kapag isinakatuparan na nila ang paghahanap ng hustisya. Karim, pagkaburol ni Lolo Artemio, kikilos kagad tayo. Hahalugin natin ang buong lalawigan ng Sorsogon para hanapin ang mga aswang na responsable sa pagpaslang sa kanya. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap at napapatay ang mga salot na yun. Oo, tol. Pero wag nating panaigin ang ating emosyon. Baka ito pa ang sanhi para mapahamak tayo. Pag-isipan nating mabuti ang bawat nating hakbang para makasiguradong tayo ang mananalo at magtatagumpay sa laban. Huwag tayong pabara-bara kung kumilos, tol.
mas mabuti na yung planado at tansyado ang lahat. Sa ugali din ay magkaibang magkaiba ang magkapatid. Si Harim ay sadyang mainitin ang ulo at paladesisyon sa kanyang mga gustong gawin. Samantalang si Karim ay tipikal na ito ang pagiging mahinhin sa pag-iisip at ang gusto niya ay sigurado siya sa lahat ng kanyang mga gagawing hakbang. Sa madaling salita, si Harim ay lakas ng katawan at tapang ang laging umiiral sa kanyang pagkatao. Samantalang si Karim ay talas ng utak at isipan. Kumbaga si Harim ang tagakilos at si Karim naman ang nag-iisip ng mga gagawin nilang mga hakbang. Ikaw ang bahala, tol. Alam mo namang magkaiba tayo ng pag-uugali. Hindi ba? At ikaw lang ang nakapagpapakalma sa akin. Kung ano ang naisip mong mas makakabuti, ay sasang-ayon ako. Wala ka pa namang nagawang kapalpakan na plinano. Samantalang ako munti ka nang minsan mapahamak dahil sa pabara-bara kong desisyon noong uhulihin sana natin yung baboy ramo. Kung hindi pa ako nakalambitin sa isang sanga ng puno, malamang na nasuwag na ako nun at pwedeng matagal na akong patay. Kaya nga Harim, gaya din ng payo sa atin ni Lolo Artemio, na mas maiging mag-isip muna bago kumilos. Iyan sana ang lagi mong tatandaan, tol. Utak muna bago tapang. Sana ay maliwanag na sa'yo ang lahat. Nagkatapikan muna sila ng balikat. Tanda ng pagtugon sa isa't isa bago bumalik sa lamayan kung saan nakaburol ang matanda. Marami din kasi ang mga taong nagsusugal, kaya kailangan nilang asikasuhin at pagsilbihan ang mga ito. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na nga ang huling gabi ng burol ng matandang si Artemio. Kinabukasan ay inihatid na siya sa huli niyang hantungan. Sa harap ng puntod ay muling nangako sina Harim at Karim para sa hahanapin nilang hustisya para sa sinapit nito. Pagkauwi ay kaagad nilang inayos ang mga mapapakinabangan sa paglalakbay gaya ng mga pagkaing mahirap mapanis tulad ng mga delata, mga gulay na kahit hindi lutuin, pwede nang ulamin gaya ng talbos ng kamote, kamatis at iba pa. Pero ang pinakamalaga sa lahat ay ang kanilang mga sandatang pwedeng panlaban sa mga aswang. Gamit ang isang motorsiklo ay binagtas nila ang kahabaan ng kalsada na papunta sa unang bayan na kanilang iimbestigahan at taalamin kung may mga aswang bang nagkukuta doon o wala. Pagdating nila doon ay normal naman ang lahat at wala silang kakaibang nakita. Halos isang oras din nilang minanmanan ang bayang iyon. At nang makasiguro silang walang aswang na nakikihalubilo sa mga tao at sa mga mamamayan na kanilang napagtanungan at iniulat ng mga iyon na wala pang nagagawi o naghahasik ng lagim na aswang sa kanilang lugar, ay nagpasya na ang magkambal na umalis at magpunta sa kabilang bayan. Gaya ng nauna, ay ganoon din katahimik at kapayapa ang pangalawang bayan na kanilang inimbestigahan. Pero hindi pa rin sumuko ang dalawang magkapatid hanggang sa marating nila ang isang lugar. Subalit hindi na iyon bayan kung hindi isang baryo na may kalibliban. Kakaiba ang mga taong nakatira doon at halos lahat ay mahawak ang mga baril at nakasabit na bawang sa kanilang leeg. Mapabata, matanda at babae ay may mga tigi-isang armas. Isang matipuno at gwapong binata ang humarap sa kanila. Nakalalay naman sa likuran nito ang mga kasama na halatang mga halang ang kaluluwa na handang pumatay at mamatay. Pasigaw na tinanong ng binata sina Karim at Harim kung sino sila at kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanilang baryo. Si Karim ang lumapit at sumagot sa mga katanungan ng binata. Mga kaibigan, hindi kami nagpunta rito para makipaglaban o gumawa ng gulo. Ako nga pala si Karim at ito naman ang kambal kong kapatid. Harim ang pangalan niya.
hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Pinaghahanap namin ang mga aswang na pumatay sa aming lolong Artemio. Gusto naming maghiganti at bigyan ng hustisya ang pagpaslang sa kanya. Dahil sa nagpakilala kayo, ay magpapakilala din ako sa inyo. Para naman wala kayong masabi. Ako si Bochok, pinaka-leader ng baryong ito. Pasensya na, pero hindi kami basta-basta nagtitiwala sa mga dayong katulad nyo. Patunayan nyo muna na hindi kayo nagpapanggap. Anong ibig mong sabihin? Na sinungaling kami ng kapatid ko? Ganun ha? Ang tugon naman ni Karim. Pasensya na kayo sa inasal ng kapatid ko, Bochok. Sadyang maintin lang talaga ang ulo niya. Siya nga pala, paano namin mapapatunayang hindi kami nagpapanggap? Inihagis ni Bochok ang isang tumbok ng bawang na nakasabit sa kanyang liig. Ngumiti muna ito saka inutusan ng kambal na binata. Ulutin nyo ang tumpok na bawang na yan. At kapag napasok kayo, ay bibistayin namin kayo ng bala. Dahil nangungulugan lamang ng mga aswang kayo. Pero kung hindi nyo naman gagawin, ay babarilin pa rin namin kayo at papatayin. Dahil sa pamamagitan ng inyong pagtanggi, ay nangangahulugan lamang na takot kayo sa bawang dahil kayo ay mga aswang. Wala na lamang pamimili ang iba ang magkapatid. Kumbaga sa sugal, umaasal na lamang sila sa bunot. Pero alam naman nila sa sarili na alyamado sila dahil malakas ang kanilang hawak na baraha. Sabay pa nilang dinampot ang isang bugkos na bawang. Sa kasalitan nila itong isinabit sa kanilang leeg. Saka lamang ibinaba ng mga kalalakihan ang kanilang mga armas nang makasigurado sila na hindi aswang na nagpapanggap ang lalaking kambal. Ikinalulugod namin kayong maging panauhing pandangal, Harim at Karim. Halika kayo, umasok kayo sa munti naming baryo. Sa bahay ko muna kayo manuluyan at doon natin pag-usapan ang problema nyo at ang aming suliranin tungkol sa mga salot na aswang. Sumunod ang magkapatid sa mga armadong lalaki. Nakaalalay naman sa kanilang likuran ang mga kalalakihan. Pinarada naman ni Harim ang kanilang motorsiklo sa harap ng bahay ni Bochok. Sa kanila ibinaba ang mga daladalang kagamitan. Pagkatapos kumain ng pananghalian, ay dumiretso ang mga ito sa pinakasalas ng bahay ni Bochok. Doon ay nagsimula silang magkwentuhan at maglabas ng bawat nilang hinaing at problema. Naunang inilathala ni Bochok ang kanyang suliranin at hinanakit sa kanyang dibdib. Ayon sa binata, nagsimula siyang magtanim ng sama ng loob, puot at galit sa mga aswang. Simula nang halayin ang kanyang pinakamamahal na nobya ng mga aswang. Ginawang para usan ng dalaga. At dahil sa labis na depresyon, ay nagawa nitong pitilin ang sariling buhay. Nagalit ang mga aswang sa ginawang iyon ng dalaga dahil kasamang namatay ang kanilang magiging anak sana. Kaya bilang ganti ay pinatay nila ang buong angkan ng mga ito. Sakto namang nandoon at nakikiramay ang mga magulang ni Bochok. Kaya nadamay silang lahat na nalapa. Kasama na ang 2 taong gulang niyang kapatid sa nabiktima. Simula noon, ay pawang puot at galit na ang nabubuhay sa dibdib ng binata. Ang paghahangad na makaganti sa mga aswang ay hindi nila magawa-gawa dahil sa matinding takot. Sinubukan na din kasi nila noon ang lusubin ng mga aswang sa mismong teritoryo ng mga ito. Subalit nabigo sila at muntikan pa silang maubos. Samantalang ang mga aswang ay wala silang nalupig. Maski isa man lang sa mga iyon. Pagkatapos mapakinggan ni Karim at Harim ang kwento ni Bochok tungkol sa kanyang problema, ay sila naman ang sumunod na nagsalaysay. At iyon nga ay ang patungkol sa nangyari sa lolo nilang si Artemio na pinatay din ng mga aswang. Doon din sila humuhugot na lakas
para maghiganti. Kung hindi kayo tututol, pwede namin kayong tulungan para makamit ang hinahangad niyong hustisya. Kami ng kapatid ko ang tatayong leader nyo sa paglusob sa mga aswang. Ang suhestyon naman ni Harim. Nagkatinginan ang mga taga-baryo sa isa't isa. Nagkaroon ng bulong-bulungan dahil ang iba ay hindi ayon sa sinasabi ni Harim. Dapat daw ay madaan muna ito sa isang paligsahan sa pamamagitan ng isang labanan at kung sino ang magwawagi ay siyang tatanghaling bagong leader ng grupo para sa paglusob sa teritoryo ng mga aswang. Hindi naman tumanggi si Harim. Agad silang dinala sa lugar kung saan madalas na nag-iensayo sa pakikipaglaban ang mga kalalakihan sa baryong iyon para doon nila idaos ang paligsahan. Isang maskuladong lalaki ang lumapit. Matagal na nitong gustong pamunuan ang grupong iyon, kaya nagboluntaryo siyang lalaban. Ang kakarapin niya ay si Karim. Si Karim, ang tipo ng taong hindi basta-basta sumusugod. Pinag-aaralan muna nito ang pamamaraan at estilo sa pakikipaglaban na kanyang makakatunggali. Tol, ang laki ng katawan niya na. Sigurado ka bang ikaw ang lalaban? Kung gusto mo ako na lang. Tutal magkasing katawan lang naman yata kami. Ang wika ni Harim. Sumagot ng hindi si Karim sa kapatid. Bagkus inawanan lamang niya ito ng isang matamis na pagngiti. Saka hinawakan at tinapik sa balikat bago naglakad papuntang gitna. Nang magkaharap silang dalawa at nagsimula na ang laban mula sa hudyat ng lalaking nagmistulang referee, ay gano'n na nga ang ginawa ni Karim. Maingat niyang iniwasan ang mga suntok at sipa ng lalaking maskulado habang pinag-aaralan niya kung paano ito makikipaglaban. Hindi naman nagkamali si Karim sa kanyang obserbasyon. Madali lang niyang napag-aralan ang bawat galawan ng maskuladong kalaban. Ang estilo kasi na ginagamit nito sa pakikipaglaban ay wala at pawang bara-bara lamang. Agad din siyang nakaisip ng paraan para tapusin ang laban. Nang hindi niya ito napapaslang, gamit ang talas ng isipan at tiksi sa paggalaw, ay nagawang mapagtagumpayan ni Karim ang kanyang plano. Sa huling suntok ng kanyang kalaban, ay nagawa niyang umilag at umikot papunta sa likuran nito. Doon ay kalmado niyang sinipa ang likuran na magkabilang tuhod ng kanyang kalaban. Sa kanya sinuntok ng may kalakasan ang batok nito habang ito nakaluhod sa lupa na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Kalmado ulit na naglakad si Karim papunta sa kinaroroonan ng kakambal. Nag-apiran muna sila bago naglakad si Harim papuntang gitna na siya naman ang lalaban. Mula sa likuran ng mga armadong lalaki ay lumabas ang isa pang maskuladong lalaki. Mas matipuno ang katawan nito kumpara sa nakalaban ng kapatid. Imbis na kabahan ay natuwa pa ang binata. Ayos. Hoy ikaw, bigyan mo ako ng magandang laban ha. Yung tipong pagpapawisan ako. Gamitin mo ang lahat ng alam mo sa pakikipaglaban para naman hindi masayang effort ko at nabigla at wala sa oras na naputol ang pagsasalita ni Harim nang sumugod ng lalaki sa kanya. Maski wala pang hudyat, mabuti na lamang at alisto ang binata. Kaya nagawa pa niyang makailag. Dahil sa pag-akala na ang lalaki ang tatama ang kanyang kamao kay Harim, ay nawalan ito ng balanse at bago pa mapasubsob ang mukha nito sa dibdib ng binata, ay isang malakas na suntok na ang pinakawalan ni Harim na tagumpay niyang naipatama. Tulog ang lalaking bumagsak sa lupa dahil sa lakas na suntok na dumapo sa kanyang pisngi. Dumugo pa at pumutok ang bibig nito. Kaya sa huli ay dineklarang sina Harim at Karim ang bagong tatayong leader ng grupo. Hindi lang kasi sa lakas at katapangan ang ipinakita ng dalawa,
kung hindi ang determinasyon din nila at talas ng isipan sa pakikipaglaban. Binabati ko kayo sa inyong pagkapanalo. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na sa pagsugod lamang sa teritoryo ng mga aswang kayo, magiging mga pinuno. Pero hindi dito sa aming baryo. Ako pa rin ang kanilang leader at hindi kayo. Ang bati sa kanila ni Bochok. Hindi namin hinahangad ang posisyon mo, kaibigang Bochok. Pagkatapos ng problemang ito at nagawa na nating makapaghiganti, ay babalik na din kami sa aming lugar. Kaya huwag kang mag-alala. Ang tugon naman ni Karim. Isa pa, wala kaming balak na magtagal dito, no? May isa pa kasi kaming nais na gawin ni Karim, ang hanapin ng aming sarili. Ang tugon naman ni Harim. Hanapin ang iyong sarili? Teka, parang magulo yata. Pwede bang ipaliwanag niyo ng mabuti? Saka na, pagkatapos na ating ipinaglalaban at nagtagumpay tayo, ako mismo ang magkukwento at magsasabi sa inyong lahat. Sa ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin, ang magiging plano para sa gagawin nating paglusob sa teritoryo ng mga aswang. Sa mga sinabi nyo kanina parang alam nyo kung saan sila nagtatago. Tama ba ako? Ang wika ni Karim. Tumango ang lahat. Tanda ng kanilang pagtugon. Sinabi rin nila ang uri ng mga aswang na kanilang sasagupain ay mga uri ng aswang na aswak. Sila ang mga aswang na may lahing uwak. Ayon pa sa mga ito ay masyado silang delikado kumpara sa ibang mga aswang dahil pati mga gabunan ay ilag sa kanila dahil may lason ng kanilang mga dugo. Kaya nilang humawa ng pag-aswang sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtalsik ng dugo ng mga ito sa balat ng balak nilang yang gawin. Pati na ang mga makakasugat ay makakapatay sa kanila ay maaring mayanggaw kapag nabahira ng kanilang dugo ang balat ng taong iyon. Kaya maski mas malayong mas malakas ang mga gabunan, ay iniilaga pa rin ng mga ito ang ganong uri ng mga aswang.